ayoko ng love team talaga, bro. Kasi pag nakikita ko sila, pag lumalabas kami, nag-show kami, ayoko ng ganun. Eto nabalitaan ko, pwede mo sabihin kung totoo ba o hindi. Totoo ba na one time, nag-cruise ang landas niyo, ikaw, si Liv, tsaka si Heart? Hi guys! Yes, tayo ay nagbabalik. Luis Listens is back. At isa sa mga guests natin, malapit sa puso ko to, kasama ko sa trabaho. And now, makakausap natin sa Luis Listens. Please welcome Stefano Morty! Thank you so much, Stefano. Prats! Mali ba? Mali ba inimbitahan mo? Hindi ba ito yung na-expect mo? Prats? And Muna, bro. Nahanap pa si Stefano. John Prats! At isa lang, ito ang gusto ko malaman agad-agad. Wala mo na ito agad-agad. Kinakabahan naman ako. May taping tayo ng second week ng July, tama? Second week of July, Yun lang ang tanong ko. Thank you very much. So, magkita tayo Hindi doon. sumasagot kasi yung TC. talent coordinator. Tawini naman, oh. Kung malapit ka lang na naman, tawag. Sa akin pa kinonfirm, ha? Bati ka muna, Rekti. Hello sa mga nanonood ng Luis Listens. Maraming salamat. Pinagkukwentuhan lang namin sa dressing room to. Nasabi sa akin ni Luis, hindi ka pa tayo na nag-guest, no? Hindi pa. Kasi ito na, tumawag na. So ito na. Ito na, magkasama kami. Kung alam niyo, Doon ako kinakabahan. kung alam niyo lang ang pwede namin pag-usapan, marami kaming pwedeng pag-usapan, pero pinakamaganda, hindi namin sisirain ang pamilya ng isa't Ito, isa. Hindi kasi, ano lang, way back talaga, anong year ba yun? Basta nung may Asa Fanatics pa, talagang close kami ni Luis. Kami yung laging magkasama, on-cam, off-cam, magkakasama pa rin talaga kami. Kasama si Jeff Eigenman noong time na yun. Bago nga naging direct prati ang tawag ko sa kanya, hanggang ngayon ang tawag ko rin sa kanya ay best friend prati. Katunayan, isa sa mga ex-coordinate niya. At lagi niya kinikwento, nagpaalam ako sa kanya, pero ang sabi niya, hindi ka nagpaalam, pinaalam mo Magkaiba. sa akin. Magkaiba yun. ang paalam sa pinaalam. Wala man lang, kasi tayo mga boys, meron tayong gano'n na, nagkakagustuhan kami ni ganito, okay lang ba kung subukan ko siyang ligawan? Yun ang paalam. Ano yung ginawa ko? Sabi mo, uy pare, nagde-date na kami. Hindi ko kasi alam eh. Nakasakay pa ako sa kotse niya, edi walang uwian kung sakali, iiwan niya ako sa Eastwood. Nasa rampa pa tayo ng parking nun, hayop ka. Oo, tama nga. Eto, seryoso prati, hindi ko to sinasabi bilang slightly pang-asar. Pero totoo yan, na bata pa lang tayo, napapanood na natin si Prati Boy. Totoo yan. Ilang years ka na sa industriya? 1992 ako eh. So 30 plus 33 years. Tama Paano ba? ka ba nagsimula? Ano yung naging gateway na napa-audition ka, napadaan ka? Kasi may kwento pag magkapatid usually nangyayari. Si Cams ang nag-audition, tapos nagkataon na kinuha ka rin. Or Yun ang nangyari. Oh. Eksakto nangyari. Si Camille kasi, nung 1990, siya talaga yung sumali sa Little Miss Philippines. GMA? Hindi. Ang Itbulaga nung Mali time na ako. yon, nasa ABS-CBN pa. Sumali siya 1990, nag-escort pa nga ako noon. Tapos, di ba yung mga Little Miss Philippines may escort? Okay. Bakit? Di bang escort yun? So yun nga, nag-escort ako nung time na yun kay Camille sa So Itbulaga. nag-escort ka During dati? ano kami ha? So nag-escort ka? Kasi di ba nga ganun nga yun, sa Little Miss Philippines, may partner na lalaki yun. So, Nakaraming escort ka? ano lang, natumal eh. Hindi nila ako type. So sumama ka? Oo. So kasama ako, after nun, fast forward, di nanalo si Camille nun, parang napalalo na niya best in gown. Fast forward, 1992, nagpa-audition si Mr. M. So kinuha lahat nung sumali sa Little Miss Philippines, nag-audition yun, nung time na yun, sumama lang talaga ako. Diba? Oh. So, nung sumama ako, sa sinabi pa ni Mr. M nung after nung audition, sino pa ba dyan mga bata na gusto sumali? Yung lola ko. Na-imagine ko si Mr. M. Yung lola ko, nandun, sabi niya, sige na, sumama ka na. Nanay ko hindi alam kasi nasa audience kami nun eh. Sa gulat na lang yung nanay ko na dinadaanan ako ng camera. Sabi niya, ba't dito si Paulo kasi talaga pangalan ko? Sabi niya, si Paulo. Tapos, nung time na yon from thousands na nag-audition, pagko-callback ka. Pag callback sa'yo, 700 na lang kayo. So may isa pa, 500 na lang kayo. Pabawas na pabawas. Pabawas na pabawas. Tapos nagugulat yung nanay ko na, in fairness kasama pa rin Matibay. matibay yung Matibay dalawa. ka. Matibay. Hanggang sa bumaba na ng mga 80. Basta marami yung sinala talaga. Yun na yun, napasama na ako sa Ang TV nung time na yun. May naalala ka ba ng mga kabatch mo doon sa audition pa lang? Kasi Ang TV, marami na tayong nakilala. Si Paulo Contis, nandun na. Patrick Garcia was there. Gio Alvarez, Julina Magdangal.
nandun lahat talaga sila. Kasi yung dalawang audition siya, may kids, may teens. Oo. So sila Gio, nasa teens Sina Lailani. Lailani, si Lindsay. Oo. Custodio, Marnie, basta yan. Marnie, oo. Si Sargi, Oo. Victor Neri, yan yung mga OG. Oo. Tapos agad-agad okay sa family mo? Oo, sobrang okay. Actually, hindi alam ng dad ko na nag-audition kami mini-audition kami ng mom ko. Kasi dad ko, nagtatrabaho sa Hong Kong nung time na yun. Okay, no idea. No idea. So sinasabi na, siguro binabanggit ng nanay ko, pero talagang kami yung talagang humble beginning as nung nag-artista. Kasi talagang wala kaming kotse. Nag-jeep kami, going to ABS-CBN, kami ni Camille. Na-experience namin yon. At before ang TV naman, nung time na yun, ini-audition na kami ng nanay namin sa mga VTR sa Makati. So yung commercial. Actually, gusto ko lang isingit dahil kahit pa paano, nung nakilala ko si Prati, you were also quite comfortable na nung time na yon. Alam ko, bukod sa kung ano yung achievements mo sa showbiz, bukod kay Cams din, alam ko na yung family mo, you're quite comfortable. May mga negosyo na nga kayo, nakikita ko, pumupunta ako sa office. Madalo pa ako sa office. So yun pala ang buhay na pinanggalingan ninyo. Yes, doon kami nag-start talaga. As in talagang, nung umuwi na yung mom ko, actually nung nag-teenager na kami ni Camille, nung GMIC days na, yun na, doon na kami nag-start magnegosyo. Yung ininvest na ng tama nung parents namin yung pera namin magkapatid. Kung hindi ako nagkakamali, naging isang negosyo niyo pa, alam ko natuloy yun eh. Yung parang mga truck na may billboard sa likod. Yes. Diba? Kung may nakita kayo yung dati. roving truck na gano'n. Yung parang roving billboard, if you will. Isa kayo sa mga nagsimula nun, yes, diba? Tapos pati printing. Ano pa yung mga kahit ikaw, yung mga negosyo? Yung printing, tapos yung events namin. Kasi ginawa namin nung time na yun. Yung wala pang nung GMIC days, wala pang ABS-CBN regional. Walang ganun eh. So ginawa ng dad ko, kinausap si Direk Loren, yung GMIC dati, tinutour namin yon ng concert. So Saturday taping kami, every Sunday nagpupunta kami Dagupan, may GMIC Nation concert kami. So nagtutour kami. Tapos after nun, binuo na yung ABS-CBN na. Nagkaroon ng idea yung ABS na gumawa na ng sarili nilang regional. So kayo nagmamount nun? Kami nagmamount nun, my dad, nung time na yun. Malupit Nung ang TV, syempre pag uwi natin, 4:30 na, ang TV na, di ba? Kamusta ang experience na yon at a young age? Kilalang kilala na kayo ng buong Pilipinas sa talagang inaabangan ng pagmumukha ninyo. Actually, sa akin, parang feeling ko ng bata ako, hindi siya naging advantage. Kasi nung sa school, yung mga nabully ako because of that. Yung parang pag dumadaan ka sa hallway, ganyan. Oy, 4:30 na! Yung ginagano ka ng mga bata di ba? Tapos, siguro dahil 430 na suntok mo. Hindi, may isa talaga namubuli talaga sa akin na every lunch, every recess, sinisipa talaga ako. Ganun katindi. Dahil siguro nga artista, mas pakul din siya. Kami naman parang, hindi naman natin kasalanan na yun yung trabaho natin, di ba? At nung time na yun, nung bata ako, hindi ko naman siya nararamdaman na trabaho. It's like I'm just playing. Parang Saturday, parang playground mo lang ang ABS-CBN nung time na yun. Naalala mo magkano pa TF mo nun? 500 pesos, bro. Si Camille, 1,000. Seryoso, 500 pesos per taping? Oo, magpa-fast food ka pa. Kasi pag nakikita mo yung mga iba, kumakain pa ng mga iba brand, burger, di ba? Pabili ka. Siyempre yung nanay mo, nag-taxi ka na nga, so bawas sa 500 mo. Tapos, kakain ka pa, bawas pa. Minsan may costume pa, bawas pa yun. So wala talagang kinikita masyado. Exposure lang talaga yun. Exposure, tas parang talagang gapang. Nung time na yun, wala namang social media. Wala. So, kailangan mo maglagay sa mga reporter. Oo. Sa mga... Para ma-feature ka, pag-usapan kung wala, pipicturean ka, lalagay ka sa dyaryo. Kailangan ganun. Ganun ang PR nun eh. Dyaryo, magazine. Kailangan mong pumi-PR eh. So may nag-aalaga sa amin dati, sumalangit na yung Joey Diego, kung natandaan nyo, yun yung PR man namin. Ano yung first project mo na medyo nagbinata ka na? Yung outside of Ang TV na? Yung medyo nali-leading man ka na? After Ang TV ba, ilang taon ka nun? 8 ako. 8 years old ako na nag-Ang TV ako, 92. Tapos, si Camille, mas sumikat talaga siya eh. Oo. Nung bata kami, siya yung Princess Sarah, Pulubit Prinsesa. Icon naman si Icon Cam na siya Sokol noon. dating. Habang ako, kilala lang ako na, uy, kapatid ni Camille to ha. Yun lang ang pagkakaalala sa akin. Tapos feeling ko, dumating na yung break ko ng bata ako nung nagbatang X ako. Kasi bida ako, batang X eh. Oo. So batang X, tapos nag-roller boys, tapos nagpulis patola, na extra lang ako, hanggang Ang TV na dumaan na lang. Parang gumanon, tapos gumanon yung trajectory mo. Ganda ng trajectory ko, pababa eh. So ano pakiramdam no? Siyempre as a kid, sabi mo nga, naranasan mo yung
nagigipit ka, nauubos ka, tapos naramdaman mo na, angat, tapos Angat. bigla na lang hindi. Actually, yun dun sabi ko nga, yung... Tapos nakikita mo pa si Cams na constant na doon. maalagwa. Sobra ano yun eh. Parang for me, ang ganda lang parang hinandle sa amin ng parents namin na hindi kami magkaroon ng inggitan na suportahan. Pero ako, I felt na yung mga failures ko agad nung bata ako. Wow. Kasi di ba, kita mo hanggang ngayon, alala ko pa yung pakiramdam na nagbida ka, tas okay, tas biglang nag-support ka, hanggang naging extra ka. Oo. Parang gumanon eh. Oo. Tapos dumaan ako after nun sa awkward stage. Yung Pag binata. hindi na ako makast. Ah. Kung hindi alam kung, actually mga around 11, 12, 13, ganyan, hindi alam kung ano ba ako. Paano ba ako ikakast? Hindi mo Sa market. teenager ba ako o sa bata ba ako? Oo. Kasi si Camille tuloy-tuloy lang eh. Parang yung career ni Camille, sinusundan lang yung age niya. Oo. So kung ano yung age niya, nabibigyan siya ng project kasi sikat siya ng bata eh. Hanggang medyo talagang chubby talaga ako ng bata. Sinabi ng tatay ko, alam mo kung gusto mo, teenager ka na, papogi ka, papayat ka. So the age of 13, 12, 13, talagang diet. Iwas pagkain, in-enroll ako sa basketball, ganyan. And then yun na yung second ano ko na nung nag-JCS na ako. JCS. Tapos, kasunod na nun, ang GMIC. 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 Nag-cyberkada pa muna kami. Yung mga afternoon shows na daily. Oo. Parang That's Entertainment. Tuesday group kami kasi nag-start kami ng banda. Tapos from then, nag-GMIC na kami. Isa siguro, isa sa mga pinakamalaking boost sa inyo is yung nagka-love team kayo ni Heart. Actually, mas na-boost ako nung JCS. Doon umangat. Nung Giancarlo Stefano. At yung GMIC, eto na tayo. Isa pa to sa Inambangan. Diyos ko, kada weekend din. Tinututukan kayo. Pag Sunday, tabing ilog. Dalawang ano yes, yan. kayo. Tsaka magkaibang putahe sila talaga. Paano kayo napagsama ni Heart? Actually, matagal. Kasi nag-start ang GMIC. Ako lang ang walang love team. Carlo, Angelica, Camille Stefano, and Miko Samson. Oo nga, oo. Sila yung triangle. Ako wala. Ako kapatid ako ni Camille. And na-enjoy ko yun kasi wala akong iniisip. Ayoko ng love team talaga, bro. Kasi pag nakikita ko sila, pag lumalabas kami, nag-show kami, kailangan Holding hands. ganun, may oo. ganun. Parang, Kakanta-kanta kayo, ganyan. parang, ayoko ng ganun. Oo. Ayoko ng ganun. Kasi hanggang si Direk Loren, sinabi na, John, kailangan natin ng love team mo. Baka magpapasok kami. Sabi ko, Tay Loren, wag na. Okay na ako ng ganito. Yung nagpapatawa lang. Oo. Yung ako lang makulit sa grupo. Yung ganun lang. Hanggang nag-try kami ng iba-ibang kumbaga ng Kita niyo, lumalabas, The words, natural, di ba? the words. Natural, The natural. terms, Hindi. Wala akong kinalaman dyan, ha? Kita Hindi, niyo. nag-try kami ng mga iba't ibang Katrabaho. female. Kita na- niyo, wala ako dyan, ha? Kita niyo. Kasi female, babae rin naman yun eh, na artista. Na para i-pair sa akin, para mahanapan ng chemistry. Oo. So, isa doon sila, Sarah Christophers. Basta mga tatlo yun eh, bago naging Heart. Tapos si Heart, nagulat lang ako nung si Heart na yung naging love team ko. Ayoko talaga kasi napaka-arte. Nung bata kami. Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nasa iyo pa yung t-shirt ko. Ako din. Excuse me. Kasi talaga si Heart talaga, napaka-arte na ng bata na Aminado naman siya, eh. Oo, At yung yun pa rin makeup naman ang dala niya, oo. yung talagang kaboodles, yung mga ganyan, makeup, ganyan. Sabi ko, ba't to? Ayoko talaga exact opposite ng personality namin. Pero, Nag-work. ang weird kasi kami, initial meeting namin, hindi ko siya talaga gusto. Wala talagang attraction at Oo. all. Pero kinaagat ng tao ng malala. Sobra yung... So yung pagiging love team namin ni Heart, talagang taong bayan yung nag-dictate kung paano. As in talagang, dati kasi through email, letters, diba? Oo. Papadala sa ABS-CBN, box ng letters yun para sa mga artist. Ang dami Snail namin mail letters. talaga yun. Doon nagsimula yung John and Heart. Pag nakita ko ng mga love teams ngayon, alam mo yung parang alam mo na yan eh. Alam mo yung ako, napagdaanan ko na yan eh. Dati ba, nung time na John Hart, kasi ngayon, siguro because of social media, may access sila mang bash, may access sila mang asam. Nung time ba na John Hart, nung kung sakasakali man may pumapasok na third party, ganun din yung galit na galit sila ng sobra. Alam mo, ang weird before, ang bashers namin was the reporters. Kasi sila lang yung may kapangyarihang magsulat, magkalat, even fake news, yung parang kahit di naman totoo. So yun yung parang nakakarating lang sa amin. Pero lahat ng mga fans namin, lahat love letters, wala kami nakukuhang hate mails. Yung difference lang noon, yung mystery ng love team at nung artista, iba. Yung accessibility. Kasi like ikaw, kung fan ka, may artista ang gusto, hindi mo nakikita kung anong ginagawa niya sa bahay, Oo. hindi mo nakikita kung anong ginagawa niya sa pang-araw-araw. Ang nakikita mo lang sa kanya, siya yung character na napapanood ko sa television.
Yun lang. So yung mystery laging nandun. So ang kilala lang nila sa amin is like Yuan, the character of Jimmy. Oo. Yun lang. John as the drummer. Yun lang. So hindi namin talaga napapakita kung sino talaga kami. And okay din siya in a way na may mystery sa fans. Ngayon kasi may access na sila eh. Like Oo. when we post on social media, na-on mo lang yung kumbaga yung comment section, lahat yan. Pati sa comment section mo, may sasabihin na silang di nila gusto or ano, may karapatan na sila. And hindi naman nila fault yun kasi tayo rin, we allow them Oo. to do that. Kung ayaw natin, huwag natin gawin. Iba na rin kasi, sabi ko nga, kahit nga something as simple as camera phones, na kunwari tayo, nananahimik tayo somewhere, kumakain lang, di natin alam na nakukunan na pala tayo, Exactly. tapos nakukonsume na rin ng ibang tao. Looking back, isa yun sa mga advice na binigay ng mommy ko. Kasi syempre, iba din ang kinalakihan ni mommy. Sabi niya, always retain the mystery sa pagiging star mo. Dapat hindi ka kagad available sa tao dahil mas hahanapin ka. Sabi mo nga si Kams ang nauna, pero nung na-establish mo na yung pangalan mo, naging household name ka na. Ano, from ASAP, at lahat-lahat, yung movies mo. Yung kumbaga, hindi pwedeng hindi mo nakilala si John Prats. Anong pakiramdam? Siguro ang akin, sobrang blessing lang din, pero Lou, sobrang, if I look back doon sa karera ko, sa 30 plus years, masasabi kong one word to describe my career, survival. Yun talaga yung, for me na, kung nasaan ako ngayon, yun talagang kaya kong sabihin na nilabang ko, pinaghirapan ko. Kasi, nung time na, nung bata ako, struggle, tas nagpapayat ako, nagkaroon ng banda, nabuwag yung banda, ang sumalo sa akin was the Love Team, John and Heart. Nabuwag yung Love Team, mas nabigyan siya ng projects nung time na yun. Ako, that time, I was doing ASAP lang. Siya, Tuloy ka gumagano, si Heart, Sunday, ganun-ganun. Alam niyo ba kahit pa uwi, gumagano na si Prati? Naging trademark ko yan. Oo. So, si Heart nung time ngayon, siya yung nabigyan ng Love Team, sila ni Echo, Panday. Oo. So siya yung lumipad, ako nagstay lang ako sa ASAP that time. That time, yun yung na-realize ko na parang I should go back to my roots, which is dancing. So kinarir ko yung dancing ko, nagpakilala ulit ako bilang dancer. And then they gave me an offer to do PBB. So sumali ako ng PBB, nakilala ako sa Dance for Dynamite. After nun, yun na ulit. And then nagteleserye, tapos nag-asawa. Tapos, syempre, iba na yun. Nawala na yung, nagprobinsyano ako. And then, ngayon, nagdedirect ako. So, lahat yun talagang... Kamusta pala? Para sa akin, it was something different para sa'yo. Nakita na. Kasi, maniwala po kayo, ibang-iba ang hosting ng ASAP. Ibang-iba ang performance sa ASAP. PBB, ibang style of hosting yun. Iba. Kamusta yung PBB as host mo? Iba yun. Maniwala kayo, ibang-iba yun. Actually, mas... In all fairness to the whole staff of, even the writers ng PBB nung nag-host ako doon. Nagstay ako doon sa kung ano lang yung kaya ko. Nung time na yun, kasabay ko si Bianca and Robbie nung time na yun eh. So si Robbie tsaka si Bianca, sila yung sa straight up hosting. The details and everything. Ako yung host na sumisingit, nagpapatawa, kumukomment. Ganun lang yung ginagawa ko. So strength ko siya. So hindi ako nahihirapan. Pero nasubukan ko yung ginagawa niyo, Lou. Hindi biro Hindi ko kaya. Honestly, hindi ko kaya yung details, yung nagbabasa sa teleprompter na ko na tawag doon, parang ako naduduling, tapos nawawala ako. Kasi sanay ako ng spontaneous. Kasi siguro yun yung background ko as an actor, na we have lines, but we can really play with it. Kung ano yung gusto namin. Pero sa hosting kasi may mga importanteng detalye ka na hindi ma-miss. Lalo na yung dati nung time na yun, yung vote space, ganyan. Text 23664, ganyan, yung mga ganyan, hindi ko kaya yan. So kay Robbie yun, pag ganun. Tapos, paano mo napasok pag didirect? Yan na. Medyo malaking yan magandang talon yan Ako actually parang blessing lang siya kasi si Moira nung time na yun was, ang hit song pa lang niya was Malaya and sobrang close sila ni Sam. Si Sam yung tumutulong kay Moira. So sinabi sa akin ni Sam na parang gustong tulungan si Moy kasi hindi nagustuhan yung music video nung una ng Malaya. So sabi ko, sige, alam mo ko kung magdidirect niyan, ganito gagawin ko. Hindi ko alam na... Pero walang background. As in, kumbaga, you were thinking out loud lang. Out loud lang. Yung parang kung ako, naisip ko lang, hindi ko rin alam na kung tama ba yung ginagawa, kung creative ba ako. Tingin ko lang. Sabi ko, tingin ko, ganito gagawin ko dyan, ganyan. Tapos sabi ni Sam, why don't you direct it? Ay, talagang ako na lang, tayo na lang mag-produce. Sabi ko, uy, pwede naman, try lang natin, trip. So, after nun, hindi pa natutuloy yung music video.
Sinabi ng dad ko, ba't di natin produce si Moira? Sabi ko, dad, isa palang hit song niya. Hindi lang, para try mo lang kung gusto mo. Sabi ko nga, kasi gusto ko mag-direct ng concert. Oo. Gusto ko lang siya ma-experience. So, syempre, wala namang maniniwala sa akin, Luna, pupunta ako sa Cornerstone or sa Viva or sa ano na parang gusto ko mag-direct ng concert. Sabi sa akin, bakit? So, parang I had to... Prove yourself. I have to prove myself. I had to produce. Oo. To prove myself. So, labas kami ng pera para lang ma-prove. Eh, nung time na yun, ang meron lang ako was may vision. Wala akong alam sa technical, hindi ko alam kung sino lighting director, hindi ko alam kung ano yung visual director, wala akong alam dyan. Meron lang akong visuals na naiisip sa sarili ko. So, nung ginawa namin yung Moira, sabi nung sila, yung Cornerstone, so, John, siyempre hindi pa nila ako tinatawag ng direct eh. Kailangan mo i-earn yun eh. Diba? Oo. So, Si Direk Ramsey, binigay lang sa kanya yun. ng nanay niya, swerte nga niya. So, sila Erickson, sila anong concept mo? Sabi ko, ang naisip ko lang, pag narinig ko si Moira, gusto kong dalhin yung park sa New Frontier, tas autumn. Tas lahat sila, anong sinasabi mo? Paano? Basta yun lang yung naisip ko. Okay. Eh, wala rin sila magawa kasi producer din ako. Oo. So, may tayato. Sabi nito, parang, sige, bahala na to. So, sumugal din naman. In all fairness, Of course. Cornerstone, sumugal, naniwala, bahala na kung ano. Sabi niya, sige, sino stage designer natin? Sabi ko, yung gumawa nung kasal namin. Sabi talaga nila, kasal? Concert, kasi nung time na yun, walang gumagawa ng ganun. Oo. Pag concert, straight up concert. Walang gumagawa na nagko-crossover na set designer or wedding stylist. Na puro palamuti. Na palamuti, Oo. ilalagay mo sa concert. So that was the first na ginawa ko. So yun nga, yung Moira concert, talagang naglagay kami ng puno, ng halaman, dried leaves everywhere. Para matuloy yung concert na yun, balik lang ako ginawa namin yung music video na Malaya to promote the concert kasi kami nag-produce eh. And binless lang talaga kami na nanalo sa Best Music Video of the Year sa Mix Music Awards. Sabi ko, ngayon lang ako nagka-award sa buong karera ko. As an actor, hindi ako nagka-award eh. Never? Nominations, yes, madami. Oo. But really won, wala. Ang award ko lang sa industriya sa pag-arte ko was Best Love Team. Best Love Team, John and Hart, Guillermo. I mean, with all respect. Pero, syempre, hindi siya acting award. Oo. Parang, it was a recognition na yung success Yung namin novelty ng Love Team. ng Love Team namin ni Hart. Pero yung talagang parang sarili ko, yung wala. Tapos nag-direct ako na may award, that gave me that, ibang achievement to May na-achieve ako, may masarap akong achievement na binigyan ako ng award dahil sa ginawa ko. Oo. Much more na sa likod ka ng camera ngayon. Oo, sabi ko nga, parang dito ba talaga ako, Lord? Kasi parang dito mo ako nilalagay. Tapos parang it was really smooth. Kasi may mga bagay na gusto tayo sa buhay na pinipilit natin pero hindi nangyayari. Oo. But directing for me was served. Ito. After that Malaya, nag-release na kami ng tickets for day 1. Less than 3 hours sold out. Yung Moira. Oo. Wow, okay. So, saya-saya ko pa. Nag-decide kami na magkaroon ng day 2. After less than 7 hours, sold out again. Tapos sabi ng asawa ko, Kaf, congrats. Sa kanila. Oo. Sa'yo, hindi pa. Tapos sabi ko, ano yung sabihin? Kasi, congrats sa mga producers. Ikaw, as a producer, kumita na kayo. Oo. Pero anong laman ng show? Kailangan successful din yun. Doon ako na-pressure, Lou. Oo. Sabi ko, oo nga. Oo nga. Pasimula pa lang trabaho mo. Magsisimula pa lang yung trabaho ko. Ano yung ipapakita ko sa kanila? Direk Arnel was there to guide me, to support me, na pag nasa-stress ako, siya yung nasa likod ko na, compose yourself, as a director, compose yourself. Direk Arnel. Direk Arnel. So, isa sa mga mentors ko talaga yan. So, talagang, sabi ko, hindi siya madali kasi ang live directing is, you have to stay in the moment. And it's not perfect. Pag may nagkamali, meron talaga, you have to let it go, solution-based, move forward. Hindi ka pwede mag-dwell dun sa problema kasi hindi ka naman iintahin nung live show eh. Tama naman. Tatakbo yan. So sabi ko, grabe yung stress ko. And fortunately, sobrang successful nung show. Concert. Yun na, tumawag na sa akin si Miss Kay Brosa, si Eric Santos, and they finally hired me to do their concert. Steve. So, yun na, doon na nagsimula lahat ng journey ko sa pag-direct. So, ano ba mga na-direct mo na? Sa TV, nag-showtime ka for a while. Nung 2020, when Tita Cory called me, pandemic, wala tayong franchise. That was the year, the saddest year of Kapamilyas. Nasa taping ako na probinsyano, nasa lock-in taping kami. Naka-receive ako ng call kay Tita Cory. Buhay Ito ka yung pa. ano Buhay ka pa, ito yung, nilalangaw ka na. ito yung first ko sa sa TV. Oo. Showtime.
Hindi pa. Okay. Sabi ko, ba't matawag si Takori? May kasalanan ba ako? Kasi di ba gano'n naman, pag principal tayo, it's either may maganda tayong nagawa or may kasalanan tayo. Sabi ko, Takori, Direk, how do you feel if kunin ka namin to direct the most meaningful Christmas special of ABS-CBN? Tapos syempre sabi ko, wow, sige po, thank you po. Pagbaba ko ng telepono, na-realize ko, uy, hindi to concert I mean, television na to. Oo. So kinabahan ako, pero At saka kahit yung mga tao wala doon, mapapanood pa rin to. mapapanood to. Tsaka, pandemic to. Oo. May mga rules, may mga Limitado ka. ko. Tapos, first time na hindi tayo mag-aaraneta. So, it was there sa Studio 10 lang. The pressure na kailangan pagmukhain natin maganda yung Christmas special. Tapos yun yung umiyak ako before mag-live. Kasi ginawa siya sa stage ng ASAP. Mag-live na mamayang gabi. Nagpunta ako ng 8 a.m. Walang tao. Oo. Pumunta ako backstage, kinausap ko yung stage. Sabi ko, uy, nung sumasayaw ako, di mo ako pinabayaan. Ngayon magdedirect ako dito sa same stage na to. Sana wag mo rin ako pabayaan. Stig. So we just had the stage and me, the two of us, we just had that moment. And then the rest was history. Sobrang saya. Doon na nag-start yung TV directing ko. Showtime, isa sa mga, if not, flagship show ng ABS. Anong pakiramdam sa Showtime? It was hard also for me to do Showtime ng time na yun kasi it was pandemic also. So parang sabi ko nga lahat mahirap for me kasi walang audience. Tapos nung unang tungtong ko sa Showtime dati, ramdam ko to observe muna, ramdam ko yung lungkot ng studio. Kasi syempre noontime yan. Ikaw alam mo yan, Lou, di ba? As a host, you get your energy sa live audience punchlines mo mula sa mga Ito wala eh. Wala. Nakikita mo nandun ako sa studio, nagpe-perform sila Vice sa camera, nakikita nila yung bleachers, yung audience area, walang tao. Sabi ko, iba to kasi ako, as a Banana Sunday din, na ganun din, alam ko yung pakiramdam ninyo. Kasi siguro yun yung advantage ko, na alam ko yung pakiramdam ng artista, alam ko yung pakiramdam ng host. So I always put myself sa feelings ninyo muna. Kayo muna. Sabi ko, kailangan ko tanggalin tong audience. Visually, I just have to remove it. So doon ko naglagay ako ng set, nilapit ko yan. Ginawa ko siyang 360 na umiikot yung sila naglalaro, ginawan ko sila ng playground. Because sa akin, kailangan ko tanggalin yung visually para mawala yung emptiness. Parang gumawa ka ng your own mini world. Yes, yun yung ginawa ko for Showtime nung time na yun. And then, after nun, tumakbo naman din sila. Because I stayed with Provinciano nung time. I just had to do something for Showtime. At eto na nga, sa pagiging direct, pag-usapan natin ang Rainbow Rumble. Of course. Unang katanungan, nabayaran ka na? Ako di pa. Nabayaran. Grabe ka naman. Nabayaran naman ako. Nabayaran na ba? Tuloy ko yung interview, no? Pwede man i-promote kahit di pa bayad. Umeri na tayo, nag-season 2 na tayo. Louie Takori, ayan. Nung binato sa'yo ang Rainbow Rumble, na first time natin magkakasama, na ikaw naman ang nasa likod, at ako magiging host mo. Na-excite ako kasi, sabi ko, kami talaga ni Lou, sobrang close kami. Pero syempre, dumating kami sa time na nagkaroon kami ng ibang mundo. Oo. You had to do your thing. I stayed with teleserye. And so, yung pagkasama natin, bago tayo magkita, kailangan i-effort natin talaga. Oo. Diba? So, ang tagal na hindi kami nakita ni Lou. Tapos, nung in-offer sa akin yung Rainbow Rumble, na-excite ako kasi ikaw. Kampante ako na parang, si Luis. Kilala ko na to, hindi ako mag-a-adjust sa mga as in, hindi ako yung parang, tatansyahin ko pa ba to? I mean, kilala ko na. So, sobrang excited ako. So, itong Rainbow Rumble is my first game show. I didn't realize na it was really hard. Mas mahirap pa to kaysa sa Christmas special ng ABS-CBN. For me. Because Christmas special is like you're doing a concert, you're covering it. So yung prod, pagandahin mo lang yung shot. Doing a game show, Rainbow Rumble pa, siguro mas nadalian pa ako kung ginawa natin Deal or No Deal or Minute to Win It. Kasi may template na kayo eh. Ito, bagong-bago. Ito kasing Rainbow Rumble, we had to start from the very scratch Direk Willie. Direk Willie, as in talagang tayo mag-create. So yung angle ng camera, yung ganito, ang hirap. Tapos ilang beses tayo nag-dry run. Yung mga unforeseen, madali sa presentation, pero pag nandun na, iba na. Tsaka alam mo yan, si Lou kasi umaattend siya ng mga dry run eh. So pinanonood lang niya sa gilid. Si Coco yung magpapatakbo, di ba? Kung paano yung One thing is for sure nung ginagawa natin, alam natin masaya. With you, Negi. Alam natin masaya. Pero ang kailangan nating... Alam mo, naging fan ako ni Negi, In all fairness, I mean, naging fan ako nung chemistry ninyo. So sabi ko, iba yung
iba yung technicalities ng game show. Pero sobrang proud ako sa show na yan kasi ngayon nag-season 2, tsaka nung sinabi sa akin ni Jessie, nagkwentuhan kami nung nag-guest siya. Sabi niya, alam mo, Pratis, nung tinanong namin sa Batangas, ano yung nami-miss yung show? Sobra. Alam mo na nakakatuwa na yung Rainbow Rumble yung top of mind nila. Kasi ibig sabihin nun, nagbigay tayo ng marka sa mga viewers natin. Actually, marami nagsasabi. Kahapon lang na bumibili ako ng 82 na kotse. Sabi sa akin, hindi, seryoso kahapon lang. Nasa mall kami. Oh. May nakausap ako, bro, babati na Patrick yata yung pangalan. Sabi niya, at saka palagi, ito sigurado ako na ganoon din. Sinasabi nila palagi, Royal Rumble. Oo, lagi silang Nakasanayan kasi sa wrestling. wrestling, di ba? Nako, Boss Luis, favorite namin, Royal Rumble. Tapos bigla kahit sila mismo, Rainbow Rumble pala. Totoo yan. So lahat kami Rainbow Rumble. So meron ka ba isang favorite moment sa Rainbow Rumble? Or pagkatapos ng isang araw ng taping natin, ano naiisip mo habang pauwi ka? Ako ang pinaka-favorite ko, yung pilot natin. Actually, we're creating the first episode. Kasi, sabi nga ni Miss Joyce, tayo lang yung show na nag-a-adjust ng mechanics during the taping. Oo. Kasi naisip na, di ba yung first episode natin, tandaan mo sila Gerald, yung DMC. Yes. Walang rapid Bikers. question yun. Ay, oo nga. Wala pang rapid question yun. Halfway through siguro after 2 episodes, nagbago mechanics natin. Kasi during the show po, as in talagang doon namin nakikita yung parang may kulang. Pero nung na-template na natin, it was muscle memory for me, tas alam ko na, kabisado na kita. Yun yung pinakamasarap na part na sa akin ngayon. Yung kabisado na kita pagkapapunta ka na sa direksyon kay Negi, Oo, sa punchline. sa host, at babalik ka na sa serious mode mo as a game master. So, nagigets ko na yun. So, yung mga cameramen natin, alam na nila. Yung para sa akin, basta nakikinig lang ako, nanonood ako, alam ko na anong camera sasalo sa'yo, anong camera sasalo kay Negi. Standby mo na, Negi, 6. Kasi alam ko na, dyan papunta si Luis. Oo. Dyan papunta. So, yun yung pinakamasaya sa akin part ngayon. Every taping natin, nai-enjoy ko na, relax na ako. Kasi, alam ko nang fun na siya. Ay, bago kami magtapos, last na lang to, bago kami magtapos, gusto ko lang ikwento to. Si Prati din kasi ay isang Batanggenyo. Yes. Si Prati Adopted. din ay adopted ng Batangas. Si Prati, tiga Balete. Mary Wilson, hello po sa iyo. At sinabi niya sa akin, nung ako tumatakbo, sabi niya, makakaasa ka sa akin, Lou, na ang aking mga kilala, ang aking mga kaibigan sa Batangas, makakaasa na V-Lucky ang aming iboboto sa eleksyon. And that, thank you very much, brother. Thank you. Of course. Mauna ka na. Magpasalamat ka sa lahat ng mga Ayun, nanonood. sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat sa lahat na nanonood ng Rainbow Rumble. Hindi po Royal Rumble, Rainbow Rumble po. Season 2 na natin. Yes, season 2 na. And gusto namin magpasalamat sa lahat na nag-guest sa amin. Siyempre Oo. si Meme Vice, sila Gerald, and your lovely wife. Yes. And the whole cast of Sins of the Father. Tama. Sins Yes. of the Father. At yung mga friends din ni Meme Vice. Maraming salamat. Sobrang riot. And kung aabangan sa bago sa Rainbow Rumble, yes, marami. Dahil meron na kaming Atras Power. May Atras Power Yung season na. 1 pa lang, yun na yung pinipitch talaga na idea ni Lou. Yes. Diba, parang pinag-usapan natin, dapat pag nag-season 2 to, bago pa yung election natin, pag nag-season 2 tayo, dapat may Atras Power, Atras may na. bago. At ngayon, ibibigay namin sa inyo. And very exciting yung part na yan. Kaya naman maraming salamat sa lahat, buong Pilipinas nang nanood ng Rainbow Rumble. Sa mga hindi pa nakakapanood, ano bang ginagawa ninyo sa buhay ninyo? Diba, nandiyan na ka sa TV. Manood na po kayo at thank you very much. Etong interview ang isa sa na-miss ko. Kita nyo nga, hindi ko na nilabas ang telepono ko. Bakit? Makatanungan ko nandito dahil isang kaibigan kausap ang kanyang kaibigan. Maraming salamat. Thank you, bro. Hindi lang Brother Prati, Best Friend Prati, Direct Prati. Thank you very much sa inyong lahat. Luis. God bless you. Thank you for watching Lucky TV, Luis Listens. Bahala na kayo sa buhay ninyo. God bless everyone. Etong nabalitaan ko, totoo ba nag-cruise ang landas nung bangaw sa ulo mo? Isa pa. Ang pakit ng acting ko, may gumagano. Eto nabalitaan ko, pwede mo sabihin kung totoo ba o hindi. Totoo ba na one time nag-cruise ang landas niyo, ikaw, si Liv, tsaka si Heart? Sa taping, tama ba? Sa taping. Sa taping. Hi, Hearty! Nung nanliligaw ako kay Liv, noong time na yon, pumunta ako sa set niya. Hindi ko alam, ang co-star niya si Heart. Okay. Hindi kami nakikita ni Heart na matagal. As in talaga matagal na. In all fairness to Heart, to Love Marie, as in siya naman yung
nag-push din sa... Nagsusulsul sa inyong dalawa. Lalo na siya yung nagreto sa akin kay... Kumbaga nag-back up siya sa akin for Liv noong time na yun. Hi, Hearty. Uy, sana payagan mo si Liv mag-guest din dito. Uy, naku, gusto nun. Hi, Sige. Liv. Alam mo na, welcome ka sa Luis Lessons.